Hi guys! Welcome to my vlog! Good morning guys! Kakarating lang namin sa Samarkand train station. Actually, pag labas namin kanina ng hotel, grabe! Umuulan ng snow. Akala ko ulan, pero snow siya. So actually, nung search namin sa AccuWeather, pagdating namin ng Tashkent, uulan din siya ng snow. So, di ba? I'm so happy. Maliligo ulit ako sa snow. Tingnan mo, be. Tingnan mo. Sobrang lalaki ng snow ngayon. Tingnan mo, oh. So, parang ulan siya. Umuulan talaga ng snow. Hi! Tingnan mo yung snow, oh. Ang laki ng snow. Tingnan mo. Ang laki ng patak ng snow. Parang bingso. Isang baso ng bingso. So, tingnan nyo guys, nakakaganda tong floodlights pag nag-snow. Hala, tingnan mo. Yung bubong, oh. Tingnan mo yung mga bubong, puro na ng snow agad. Oh my God, I'm so happy. Bye, snow. See you in Tashkent. Woo! Ang laki ng snow. Ang laki ng snow. Nandito kami ngayon sa Samarkand. Kakapasok lang namin. Actually, bukas na sila. Bukas na yung mga shops dito. And dapat, originally, ang binubuk namin ay yung high-speed train nila. Pero yun nga, nagkaubusan. Kahit yung mga locals dito, nagkakaubusan talaga ng mga ticket para dun sa high-speed train nila. So, I advise, and yun din yung sinasabi ng iba na dapat 2 months pa lang ng travel nyo ay mag-reserve na kayo ng ticket nyo. Kasi yun nga nagkakaubusan. So, itong train namin na sasakyan ngayon ay ito yung regular train nila. So, kung ang Samarkand to Tashkent travel time ay dapat 1 hour lang siya via high-speed train, ngayon, dito sa regular train nila ay aabutin siya ng more or less 4 na oras. So, medyo matagal siya guys, kaya chill lang. So, mga 30 minutes ata, 30 to 45 minutes before nung departure ng train, nakatambay na sila dyan. So, pwede na tayong pumasok. Okay, so guys, waiting na kami dito sa may pintuan papuntang tracks. Nililinis pa nila yung daanan namin kasi umulan ng snow ngayon. So, sobrang heavy ng snowfall ngayon. So, kanina walang snow dyan. Actually, parang buong semento yan. Ngayon, punong-puno ng snow. So, it's a matter of minutes. Napupuno agad ng snow yung daan. So, actually, yung train namin ay delayed siya ng 15 minutes. So, medyo nakakakaba. Kasi yung announcement nila kanina na delayed nga ay walang English translation. So, ang ginawa namin, tinanong namin yung binilhan namin ng kape. Buti na lang mabait siya ay marunong siya mag-English. So, yun, sabi niya, kinonfirm niya na yun nga yung announcement ay delayed 15 minutes nga ang train namin. So, bababa na tayo guys ng hagdan. So, pailalim pala yung daan, napuntang tracks. So, akala ko dun sa may harap lang ng pintuan. So, kailangan bumaba ng hagdan. Yay! Sobrang heavy ng snow ngayon. Snowfall. So, under construction yung elevator nila. So, may pailalim pala to. Oh, grabe. So, tingnan mo naman yung snow, guys. Grabe yung snow ngayon. So, nasa car number 2 tayo ngayon. Grabe yung snow, oh. Okay. Our passport here. Thank you. May newspaper pa dito, ah.
Kakasakay lang namin guys sa loob ng train. Hindi katulad nung nasa yung Apro Shop na color blue yung mga chairs niya, yung upuan. Dito yung black and parang maganda yung upuan niya kasi parang lazy boy siya. Nare-recline siya ng maayos. Medyo luma nga lang siya, pero okay naman. So, dalawang magkaharapan lang yung... Actually, single seat yung magkaharapan sa side and yun, dalawang seat naman sa kabilang side na magkaharapan din. So, medyo nga lang, medyo hindi malinaw sa labas kasi naka-tinted yung salamin nila. Pero, ang advantage dito is meron silang saksakan sa ilalim. So, pwede ka mag-work while nasa loob ng train. So, kami mag-work kami kasi 4 hours tong biyahe from Samarkand to Tashkent. So, yun, nilagay ng coffee, may tissue, and may dyaryo na hindi naman namin nababasa. So, yun, time check, 8:15. So, kakaalis lang namin sa Samarkand Station and so, binilang namin. Hindi naman siya totally 15 minutes na delay. So, 8 minutes lang siyang delayed. So, yun, tingnan niyo yung labas. Sobrang heavy ng snowfall talaga. So, story time lang. Actually, nung pagdating namin sa Tashkent, nung mga nakaraang araw, hanggang dito sa Samarkand, Bukhara, maraming nag-text sa amin na parang siya, ibang language. Alam niyo yung parang sa NDRRMC. So, yun pala, nung translate namin siya, pala siya, parang babala. Yun nga, parang NDRRMC na may mga due to heavy snowfall, may mga avalanche area na kailangang iwasan. So, sinasabi doon na parang kung plan nyo umakyat ng mga bundok or sumama sa mga tours, especially doon sa mga mountainous area na nag-snow, mag-ingat or i-postpone muna kasi yun nga, may danger dahil doon sa mga avalanche na forecast nila. Hindi lang namin pinapansin kasi yun nga, hindi namin naiintindihan yung language. So yun, nung madalas na siyang nag-text sa amin, ayun, sabi ko, ano kaya yun? So, ang ginawa namin, translate namin. Ang ganda din sa labas, Winter Wonderland. So, nagbigay na sila guys yung tea nila. So, hindi namin alam kung may libreng food too. Punta tayo ng toilet. Let's check. Oh. So guys, yung talaga yung toilet nila. So, this is just a normal train naman. Hindi siya high-speed train. Pero actually malaki yung toilet nila. So, malapit na tayo. In a few minutes, ando na tayo sa Pushkin train station. So, natayuan na yung mga tao. Thank you! Pero, yun. Kaya naman, actually parang -1 lang yung temp ngayon dito sa Tashkent. Usok check! And ito yung train na sinakyan namin. By the way guys, ang pangalan niya ay Shark. So kung mapapansin nyo, yung from Tashkent namin the other day, from Tashkent to Bukhara, and Bukhara to Samarkand, Apro-Shop siya. Apro-Shop. Pero ito, yung Samarkand to Tashkent namin ay Shark. Nahigop ng ilong ko yung snow. Ang sakit sa ilong. Tashkent.
Napupuy ako ng snow, tsaka na nahihigop ng ilong ko yung snow. Medyo maliit yung space sa trunk. Kaya, yun. Grabe. Yun nga, bukod sa maliit yung trunk ng mga sedan dito, may tangkay actually nakakarga doon sa likod. Kaya, yung luggage namin, nilagay namin sa harap ng driver, sa driver's seat, tabi ng driver. Ayun na. Thank you so much. So we are here at Marwa Hotel. So, pasok na tayo sa Hotel Marwa. The housekeeper will check the list check. So after which I will provide you. Okay, no problem. Ang ganda dito, OMG. So, nandito na tayo sa room natin, room 505. So, wow! So, pagpasok mo dito, may dalawang bed. Bakit dalawang bed? Ay, ang nipis ng bathrobe. Pang summer. So, yan, may dalawang bathrobe, may sleepers. So, may salamin dito for fit check. And, yeah, may cabinet. Oh, may safety deposit box sila and may extra mattress sila dito. Actually, pwede ka bang mag-store ng stuff mo dun sa taas. Saan tayo yung CR? So, the CR, asan na yung switch nito? So, pagpasok mo dito, hello! So, ayan. So, separate yung shower area and may sink, yung bowl nila. So, ito, nakakatawa dito guys kasi yung bidet nila, naka-built-in sila. So, separate yung, tubukasan, insaraduhan ng bidet. Pero, yung bidet nila, nasa loob na, naka-built-in na. And conditioners, and meron silang hair dryer. And meron silang pa-bonus na weighing scale. So, natatakot sila baka tumaba tayo mga besharies. Labas ng CR, meron ditong patungan. So, pwede ka magpatong dito ng mga gamit mo. May headboard sila. Ayun, labot ng headboard nila. Tsaka built-in din yung headboard nila. Ay, ang saya ng bed! So, yung view ng... Ito. Paano ito buksan? So, yung view namin dito, yung view ng room namin, ay... Ito! Yung view namin! Oh my God! It's snowing! So guys, may nakakatawag nangyayari sa amin. Alam mo naman, as probinsyana, wala sa bundok kasi nito. So akala namin nasira yung pintuan. Kasi ibang klaseng pintuan to. Ngayon lang ako nakakita. Parang German window ata to. So pag nakaganito pala siya, pag 90 degree yung lock, so yan yung normal na pwede nyo buksan yung door. Pag ganyan. Diba? So yan yung normal, 90 degree. Tapos, if gusto nyo yung siwang lang sa taas and hindi siya nakabukas totally, gaganon nyo siya. Babalik nyo siya doon. Tapos, bubukas siya. Nagulat kami kanina kasi akala ko nasira. At gulo. So, ganyan pala siya. Okay, so kailangan natin ibalik sa normal. Tapos, pag lock, ganito din. Na? So, pag lock, ganyan. Pag normal, bukas ng pinto, 90 degree. And pag siwang lang yung gusto mo, kailangan mo siyang ibalik doon sa opposite side. Yan. Gets? Naliligo ng snow habang nagkakape. Sobrang dami ng snowfall ngayon. Good morning, guys! Today is Thursday. It's 7 a.m. here in Tashkent and baba lang tayo para mag-breakfast. So, ang breakfast dito sa Hotel Marwa ay bukas daw sila ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. Look at that. Sobrang daming options.
The coffee side. And, ano nga to? Cereal. Milk. Hot milk. What is this? Oh, fries and potato, I think. Yeah, hello. Good morning. Wow, it's egg. And meron silang mga cold cuts, bread. So, mahilig sila sa mga ganyan. Hindi mawawala yung yogurt. Dami silang ano ngayon, ha? Marami silang jam. And marmalade. And dami din salad. Kain na tayo. Tikman natin yung nakuha natin. Nakuha ko actually yung sausage, pancake, egg, and cold cuts, tsaka konting fruits. Tapos, kumuha rin ako ng bread, butter, and jam. Let's eat! Try natin i-visit yung alfresco area nila. Ooh. So, it's -5 here in Tashkent. And so ito yung building namin. So, 1, 2, 3, 4. So, doon, from here, makikita mo yung balcony namin sa 5th floor. Bakit na kami sa aming room? And mag-bihis lang kami and mag-aayos para makalabas na and puntahan yung next agenda namin, which is yung mga pag-visit sa mga metro stations. Kakalabas lang namin sa Hotel Marwa. And ito yung building nila. So actually guys, huminto na yung snow kahapon ng hapon. Huminto na siya. Nung morning kahapon, actually sobrang dami niya talagang snow. And yung patak niya ay kumpul-kumpul. Malalaki yung kumpul ng snow. So, ngayon, naipon agad yung snow. Tingnan mo naman yung mga trees. Di ba? Parang may mga cotton. And ngayon, yung paghinto niya, parang yung ibang snow, natunaw siya. Kaya yung daan ngayon, medyo manipis lang yung ice. Yun yung madulas talaga. Kasi medyo tunaw siya na manipis. So, yun, medyo madulas. Ingat-ingat lang. Naka-strike to na akong dulas. My God. So, nandito tayo ngayon sa Churchill Bazaar. Ilang walking distance lang ito sa Marwa Hotel kung saan kami nakatira ngayon. Yung Churchill Bazaar, ito yung pinakamatandang pamilihan dito sa Tashkent na nagsimula pa kahit noong Silk Road era. So, mahalaga itong Churchill Bazaar as a major trading hub, lalo na ng mga mangangalakal ng Central Asia. So, yung blue dome na yan, hindi nyo makikita ang blue kasi nakakoveran siya nung yellow. Sinasabing kinonstruct daw yan nung Soviet period pa. Pinaghalo siyang modern and historical architectural design. Pickled pipino. Ang daming pickled pipino na dito. So parang nasa ano kami guys ngayon, nasa parang yung bilihan ng mga noodles, mga spices na, alam niyo yun, yung mga mga pickled. So nandito tayo ngayon sa Churchill Bazaar. Isa ito sa mga pinakamatandang pamilihan dito sa Tashkent na nagsimula pa noong Silk Road era. So dito, mahalaga yung lugar na to sa mga mangangalakal dito sa Central Asia. So yung Blue Dome na yan, tinayo yan nung Soviet period and sinasabing pinaghalong modern and historical architecture. And lahat ng mga tinda dito ay mga nuts, dried fruits. So mga dried fruits and nuts sa taas, pero sa baba ay mga meat. So dito nila sinasabing pag-aagawan ka daw. Pag-aagawan? As in, aabangan kanila sa pintuan pa lang. Ayun nga, namimilit sila guys. Hindi ko kilala yung mga nuts na dito. Ang alam ko lang dito yung almonds, walnuts, peanuts, cashew. Yung iba hindi ko na alam. So, I think dito na yung metro. Papasok. Try natin kung paano bumili ng parang ticket nila dito. Kasi we are riding the metro. So dito, we are here at Churchill Station.
And ang balak nating puntahan ay itong blue line na to, papuntang Oibec. So dito sa Oibec kasi, pwede nang lakarin from here yung Amirti Mall. So dito tayo pupunta. Ito yung sadya natin. So from here, sakay tayo ng train via this blue line. Let's go! Maybe other denomination. Huh? The new one. The newest one. This one, the newest. I'm sorry. Oh. So guys, nag-purchase kami ng ticket, train ticket, and tinulungan kami ni ma'am. Siguro teller din siya dito. So yung ticket ay 3,000 som each at dun sa tinuro kong station. And nag-insert kami ng 10,000 som and may sukli kaming 4,000. So, tinatanong namin sa kanya kung asaan yung 4,000 na sukli. Sabi niya, kasi nag-insert kami ng number dito, yung Uzbek number. So, sabi niya, dun daw yung sukli, masa-charge dun sa phone na in-insert namin dito. So, ang hindi namin alam ngayon kung paano siya i-retrieve yung sukli namin. So, dun sa phone number namin. Okay, so medyo manipis lang yung papel and QR code lang siya talaga. So, kailangan niya itago. Thank you so much! So, kailangan niya siyang itago. Kasi medyo malipis siya. Para resibo sa mga SM. Ayun lang. Hindi natin alam kung saan yung ano. Okay. So, pagdating mo dito sa baba, sa right side tayo kasi ang pupuntahan natin ay 1, 2, 3, 4, 5. So, pang 5 here, pang 5 mula dito sa natatayuan natin, mula dito sa station natin, pupunta tayo ng Oibec Station. Pupunta tayo ng Oibec Station. So, ito yung metro station. Dito yung Chorsu Metro Station. So, ito yung first station na i-explore namin. So, ang ganda ng kulay din niya. Parang LRT rin sa atin. So, sa pinakadulo tayo. Yeah. So, kakalis na natin sa Chorsu Station. And from here, yung Oibec Station ay 5 station lang. So, every station, nalabas tayo para i-check lang yung station, bawat isa-isa. Bawat isa. So, ito yung pangalawang station. Nalabas lang tayo para i-check yung kung ano yung tsura nila. Let's go. Oh. Anong pagbasa nito? So guys, nandito tayo ngayon sa pangalawang station from Chorsu Station. Ito yung Gafur Dulum Station. So yun, bawat station ay bababaan natin para ma-appreciate natin mapasyalan na din bawat station. Kasi bawat station nila may iba-iba silang disenyo and sobrang ganda ng station nila actually dito guys. So kailangan nyo rin siyang makita and kailangan nyo siya i-appreciate kung paano nila dinesign to, yung architectural design na pinaghalong modern and historical design. So, ito, pangalawang station to na na-visit natin mula Chorsu Station. So, ito, kung makikita nyo, itong bawat poste na to ay gawa siya sa marble. So, sobrang tibay niya. And, actually, maganda to, oh. Ang design nila, maganda actually to. Dito maganda mag-picture. So, kung ito kayo, take nyo na yung chance. Dito maganda mag-picture. So, next station is Alisher Naboy Station. Pangatlong train from Chorsu Station. So, this is Alisher Naboy. Let's go! Ganda rin dito, guys. Tingnan mo yung mga design nila. Parang gawa. Actually, parang lahat ng poste nila, gawang marble. Lahat. Tapos tingnan mo yung paano mga dome-dome na yan.
So napansin ko sa mga taga-Uzbekistan, mahilig sila gumawa ng mga structures na may mga pa-dome-dome. May mga pa-dome talaga. So medyo busy itong station na to. Medyo maraming tao. Di katulad nung sa Gafur Galum kanina. So maraming bumababa, sumasakay. Ibig sabihin niya, no? Lagpas. Akala ko lagpas. So, baba rin tayo ng Uzbekistan para tingnan natin yung design sa loob ng station. Kung ano naman, kung ano yung kakaiba. Kasi may iba-iba silang ganda. So, here we are at Uzbekistan. So, kakababa lang natin ng Uzbekistan station. And dito, flat white siya. Yung taas. Parang, ano ngayon, alam mo yung parang icing sa cake na ano? Alam niyo yung usong icing design ngayon sa cake ng mga millennials. Parang ganun siya. So, flat white, pero may mga ilaw siya sa paikot. And nalinis siya actually, hindi siya maalikabok. So, may kakaibang design din siya. Tingnan mo, flat white, and yung mga ilaw niya ay malalaking bumbilya actually, yung bawat side niya. So maganda, kakaiba siya. Parang aesthetic na old and modern design. Parang pinaghalo siya. Dito sa platform, wala siyang poste and diretso agad sa tracks. So hakakbang na lang kayo pag andyan na yung train. So sa mga nagdaang station natin kanina, bawat sa magkabilang platform ay meron silang mga poste. So iba-iba, yung iba sinsin yung poste, yung iba medyo malalayo. Dito wala talaga. So sa gitna yung tambayan ng mga passengers and yun, medyo malaki actually to, yung station na to. And pa-dome siya. So may, katulad ng sinabi ko kanina, parang napansin ko sa kanila, mahilig sila sa mga pa-dome na architectural design. So yung next station natin ay yung Cosmonavlar. So before tayo makarating sa Ulbek, which is yun yung pinaka main point namin para makarating doon kay Amir Timur. So I think andyan na yung train. Let's go, tara! Oh! So ibang train naman siya, kulay blue. Ang ganda ng train nila actually. Medyo ano siya, medyo nakakagulat. So, kulay blue to and sobrang bilis lang nila umandar. Sobrang bilis kung gaano kabilis dumating, ganon din kabilis umalis. Tingnan mo yan. So, ang bilis nito actually, parang nakakatakot siyang sakyan sa train na to. Ito yung pinaka-mabilis na sasakyan namin. And here we go. Wow! May nakikita na akong mga poste. This is it. So almost the same dun sa, ano nga to? Ibang station. May mga poste din sila. Pero ang kakaiba dito is ito, nasa gitna. So hindi ko alam kung ano tong nasa gitna na to. Pero ang ganda niya. Yung Gafur Galum ay same din yung may poste. So, same din yung poste niya, Gafur Galum. Pero, ang kakaiba doon, din sa Gafur Galum, marble siya, pero dito parang made of glass. Parang made of glass siya. And nakikita mo yung poste sa loob. At may bakal. So, kakaiba yung design na to actually. And dito, ang ganda ng design. So, napaka-elegant. Ang ganda, no? So parang glass siya. Parang yung kung ano yung binalot dito. So kung ano yung binalot dito sa poste nila. Same din yung material nung nasa taas. Ang ganda kasi nag-ano siya, kumikinang. Nagre-reflect siya. As you can see, sobrang parang elegante niya talaga. Kumikinang yung bawat poste. So parang made of glass siya. And actually, yung nasa taas,
parang made of glass din siya. Kung ano yung kinover niya dito sa mga poste. Yun din yung materials na nakahang sa taas. And ang ganda niya talaga. Parang hindi ko alam kung mabibigyan ng justice sa camera namin, pero I must suggest i-visit nyo talaga yung mga metro station pag nakarating kayo ng Uzbekistan. So this is the Oybek station. Let's go! So we are here at Oybek station and ito na yung huli na station na pupuntahan natin. Pero nung nag-research kami along the way, pwede palang yung ticket namin, pwede palang gamitin sa ibang line. So basta hindi ka lang lalabas ng station dito, pwede mo siyang gamitin sa ibang line. Sample, yung green line. And ang binayaran pala namin doon, tulad doon sinabi ko kanina, ay 3,000 som. So in pesos, parang pumapalagay lang siya ng 14 pesos, di ba? So parang mas mahal pa sa atin kasi yung minimum fare sa atin ay 15, I think, yung mga ganun. So mahal pa sa atin, be. And dito, mapupuntahan mo na yung iba-ibang station for that amount. So sobrang mura. So we are here at Oybek station. So ito yung station para mag-transfer tayo ng another line. So ito yung Yumusubod or your green line. So from blue line, lilipat tayo ng green line. Let's go! So from blue line, lilipat tayo ng green line. So tingnan natin, explore natin kasi ang nabasa namin ay no need na to purchase another ticket. Kung nag-purchase na kayo doon sa previous kanina, pwede mo rin siya magamit sa ibang line. Basta hindi lang kayo lalabas ng platform. Dito sa hallway na to, sobrang linis din niya actually, guys. And yung magbula sa apakan, sa dingding, mga marble and tile siya. And ito, may appreciate niyo talaga yung bawat inukit nilang mga design sa bawat gilid. And yun nga, maliwanag siya actually. So, bawat kanto may ilaw and may mga information dito. Kung saang station kayo and anong line kayo, makikita nyo dito sa mga LED screen nila. Nakaproject yan. So, makikita mo na dito yung blue train, yung sinakyan natin na train kanina doon sa blue line. Actually, ayaw namin sakyan yan kasi sobrang bilis niya. So, sobrang pabulusok niya huminto, sobrang bilis din niya umalis. Parang ganun yung na-feel namin, experience. Tingnan niyo yung chandelier sa gitna. Actually, lahat ng buong to may chandelier. So, napaka-elegante niya. So, mas elegant pa to pag sinindihan yung mga ilaw na yan. Lalo na kung mga warm lights. Ang lakas, makasosyal. So, itong blue train pala ay ano siya, parang wood. Medyo luma siya, pero sobrang bilis niya. Sobrang, yun nga, pinakwento ko kanina. Kung gano'n siya kabilis dumating, gano'n din siya kabilis umalis. Parang kanta yun. So yun, mabilis actually siya. Parang kaskasero ata. Parang kaskasero yung train na to. So, one station lang naman tayo. So, next station, bababa na tayo. Para makapunta tayo doon kay Amir Timur. Yun yung balak talaga natin puntahan. Yung endpoint natin. Kasi balak natin i-visit si Amir Timur. Kasi na-visit na natin yung mausoleum niya sa Samarkand. I-visit naman natin yung monument niya dito sa Kashmir. Ganda rin ito So we are approaching... sorry. Ganda. So ito yung Yunus Rajavi. So, kakababa lang natin ng train. Bumaba tayo dito sa station ng Yunus Rajavi. So, kakaiba din yung design nila dito. Tingnan mo yung mga poste. Parang parang pang palasyo. Tingnan mo. And gawa din siya sa marble. Ang ganda niya actually yung mga chandelier niya. Yung straight line na dito, papunta doon. And yung mga poste. So, parang pang palasyo yung design niya. Let's go. Medyo mataas actually dito yung Medyo mataas yung dito, yung escalator. So, let's go.
Maganda sana kuhanan yun, oh. So, it's a success! Hindi na tayo bumili ng another ticket and ang binayaran lang namin from Blue Line and Green Line ay 3,000 SOB. So, for 14? So, 14 pesos. 14 pesos. So, dito kami bumaba sa Yunus Rajabi. Yunus Rajabi. So, paglabas nyo ng metro station, ito agad yung sasalubong sa inyo, yung park. So, hey guys, nakarating lang namin dito sa Yunus Rajabi Station. Ito yung station kung saan dito kami lalabas sa punta kay Amir Timur Monument. Isang trivia lang, before kasi, actually, nagtataka kasi kami bakit pinapayagan knowing Uzbekistan as mahigpit na country sila, di ba? So, nung nagbasa-basa kami, before, pinagbabawal talaga yung photography inside metro station. So, 2018, nilift ito nung bagong president ngayon. Yung current administration ngayon na nag-took office noong 2016. So, to boost tourism and ma-modernize yung state nila, in-open up nila yung photography, pwede na mag-take ng photos inside metro and other areas na restricted before. So, ang tip lang, sa loob ng metro station, nagkalat pa rin yung mga security personnel nila. So, I advise na mag-take kayo ng pictures pero wag nakatutok sa kanila kasi ayaw nila yon. So, ayaw nila na nakatutok yung camera sa kanila. So, focus your lens sa mga mosaic, yung mga engranding design sa loob, kung ano-anong design, basta wag lang sa personnel nila. So, yun lang. At papunta na tayo kay Amir Timur Monument. Let's go! So, you can see, oh my God. Kasi kita nyo ba to? Actually, kanina nung nagtitrivia ako doon, nagkakanta hulog-hulog yung yung mga snow sa ulo ko. At napupuwing ako. Nakakatuwa. Saya lang, pero hindi siya kasing kapal yung snow nung unang dating namin sa Tashkent. Medyo manipis lang yung snow, pero delikado kasi manipis nga and madulas. So, story time, guys. Di ba naalala nyo yung kanina pagpasok namin ng metro station? Bumili kami ng ticket. So, nagbayad kami ng 10,000 SOM. And yung ticket niya, nagkakahalaga lang ng 3,000 SOM. So, dapat yung total ay 6,000 SOM, di ba? And may sukli pa kami na 4,000 SOM. So, nung napatulong kami kay ate, ang ganda dito. Nung napatulong kami kay ate, parang teller ata siya dun sa loob ng metro. Nagtanong kami sa kanya actually kung ano yung nangyari, kung paano namin makukuha yung sukli na 4,000 SOM nga. So, nung nagtanong-tanong kami kay Gemini, the friendly Gemini, oh! Ang saya naman ng snow. Ano nga to, sa mobile number yung 4,000 SOM na yon, pero hindi na namin siya magagamit. Parang mako-convert siya as load. Kaya pala nung palabas kami ng metro station, may nagte-text sa amin, magiging load siya. So, magagamit mo lang siya pang tawag or text ata dito around Uzbekistan. Pero hindi mo na siya makukuha as in pera. Di ba? Pero nice experience din. At least may nalaman tayo, may bago tayo natutunan. So, nandito tayo ngayon guys sa monument ni Amir Timur and noong nakaraang araw pumunta tayo dun sa Gur-i Amir kung saan doon inilagak yung mga labi niya. So dito, itong monument na to, itinayo ito noong 1994 para maging simbolo ng bagong Uzbekistan. So yung bagong Uzbekistan, kung mapapansin nyo, sa pagkakaalam nyo, si Amir Timur ay isa siyang mandirigma. Pero kung mapapansin nyo, sa monument na to, wala siyang dalang armas. Patunay lang o simbolo lang na itong monument na to ay ginawa to para maging simbolo ng kalayaan ng buong Uzbekistan. So, story time. Kagabi, kasi nung nag-check-in kami kahapon, tinamad na kaming umalis. So, ang ginawa namin, kasi nagutom kami, Yandex Go, nag-order kami ng burger.
burger, fries. So, nung napunta na sa amin, nung kinuha na namin yung items, kulang. Kulang siya. So, wala yung fries, wala yung wedges na inad namin. So, kulang talaga siya. Nung nag-try kami tumawag sa kanila, walang sumasagot. Actually, nag-chat muna kami. Tapos walang sumasagot. Tapos tinawagan namin, ayun may sumagot. Tapos sabi niya, chat only, chat only. Sabi nila, hindi nila daw maintindihan. So, yun, chinat ulit namin. Tapos yun, may nag-reply na. Tapos, ang nangyari, inamin naman nila na may pagkakamali sila na hindi nila talaga na include yung mga fries tsaka wedges na additional order namin. So, ang ginawa, ang remedy nila ay ginawa nilang coupon. So, yung number namin, pwede kami mag-order ulit ng Yandex Go food. Tapos, coupon na lang siya. May discounts na lang. So, we are here at Dolcetto. So, mag-coffee break muna tayo. So, guys, dumating na yung latte namin and hindi siya pang take out. So, kailangan siya ubusin dito. Unless, dalhin natin tong baso. Parmesan cheese. Parang ano to, handmade. Ayan na yung croissant ko! Ang taga! Tara na, let's love Tikman natin yung croissant nila. Yung pizza, the best. Sobrang sarap. Yung croissant tingnan natin. So, may cream. Lagyan natin ng cream. Strawberry. Ang sarap niya din. Pero kakaiba yung lasa niya nung yung feeling. Yung babayaran namin sa buong in-order namin ay nagtototal lang siya ng 204,000. So in pesos, parang more or less 900 pesos lang siya plus. So, ang laki ng Hotel Uzbekistan actually. Tingnan mo, paano siya pa-curve. Ang laki niya. Oo, so para siyang binuklat na libro. Tingnan mo ngayon. Parang open book. Guys, maraming salamat sa pagsama sa aming metro hopping and Tashkent City walking tour. So, mula dito sa Uzbekistan, sabay-sabay tayong sumigaw ng It's Beautiful! Maraming salamat! Paalam!